Nako po mga kababayan, napa-comment nga po ito, nagbigay ng pahayag ang isang batikang abogado na si Attorney Mike Operario patungkol nga ito sa unang araw ng impeachment mga kababayan, at tila napakagaling po ng mga kinuhang abogado ni VP Sara Duterte. Kaya pala kumpiyansang-kumpiyansa si VP Sara, no, na kahit saan siya pumunta ay hindi natin makikita ang stress sa kanyang mukha. Talagang napakaganda, napakaliwalas mga kababayan. At totoo ang mga balibalita na talagang ito si Atty. Sheila, no, na lumalamon ng buhay mga kababayan. Napakaganda ng paliwanag niya at talagang walang binatbat itong si Luistro, at tinawag pa ng karamihan na bumubula daw ang bibig mga kababayan. So matindi po yung nangyari kahapon, no, na talagang debate. Napakagaling ni Atty. Sheila sa kanyang mga sinabi na talagang ah, walang binatbat itong House Prosecutor na galing sa House mga kababayan. Napakatindi po ng kaganapan kahapon na talagang saludo kay Atty. Sheila. So pakinggan po natin itong pahayag ni Atty. Mike Operario mga kababayan. Ito na po. Sa araw na ito, opisyal lang nagbukas ang pagdinig sa Senado ukol sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pero alam niyo ba, dalawang korte ang dumidinig ng impeachment na ito. Una ay ang Senado. Ikalawa is the bar of public opinion. Pag-usapan po natin pareho yan. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Sinong nagwagi kanina sa first day of trial? Well, para malaman natin yan, we have to discuss both as to its effect, both in the legal and the political side of it, on the effect nito sa public opinion. I think in point number 1, sa umpisang-umpisa pa lang, although nai-elect nila si Senator Chis Escudero as the presiding officer, I agree with Senator Pia Cayetano. The Constitution and the framers of the Constitution is very clear on their intention. Hindi pwedeng i-elect ang isa pang presiding officer. Ang probisyon ng Senado at ayon na rin sa diskusyon ng mga sumulat ng konstitusyon, ang sa kaso lamang ng presidente, iba ang presiding officer. Ang presiding officer doon ay yung Supreme Court Justice. In all other cases, in all public officials na impeachable officials, ang kailangan mag-preside is the Senate President. That is very clear. So dito pa lang, I think the BBM 13 has committed a blunder already, because pag sa umpisa ng proceedings ay mali na agad kayo. This opens up the entire proceedings to a constitutional challenge and may eventually, again, as in the first impeachment, go to the Supreme Court pagdating pa lamang doon sa very first issue of who should preside the impeachment court. Mamaya pag-usapan natin yung effect naman ito sa public opinion. A second point, the legal point, I think to which the na natalo dito ang prosecution ay yung pagsasauli ng BIR box. Hindi lamang sa House kundi sa BIR mismo. Kasi dito sinasabi na mali talaga ang House of Representatives in insisting na buksan itong box na ito from the BIR containing yung mga tax returns ng mag-asawang mga Duterte. So, pagsasauli nito sa BIR, ay hindi na nila magagamit ito. That means yung kanilang allegation insofar as hidden wealth is concerned will now be defeated. Mahina lalo ang kanilang kaso. Sa opening arguments pa ni Luistro, nakagaya na sinabi ko noon pa, pagdating po dito sa Senate proceedings, kakainin lang ng defense counsels ang prosecution panel. Lalo kung mag-uumpisa nito ay ang mga congressman na kagaya nila Luistro, na sila lang ang naniniwala sa kanilang mga sarili na mahuhusay talaga sila. Iba po ang proseso sa House na kung saan kontrolado mong script, kontrolado mong witnesses, kontrolado mo ang environment. Ikaw ang boss dyan, ikaw ang nagdidikta ng lahat.
Pero dito sa Senado, meron kang equal na katunggali. And dito, nangyari yung sinasabi ko. Lalabas ang likas na kahinaan ng prosecution when pitted against yung mga seasoned lawyers from the defense. Actually, si Attorney Sison is not even the oldest lawyer there. May mas matanda pa sa kanya, sina Fortun, sila Narvasa. These are not the big guns yet. Si Attorney Sison, although she is the lead counsel, I tell you, she is not yet the big gun here. Kumbaga sa weapons ng depensa, siya ay caliber 45 pa lang. Hintayin niyo pang ilabas yung mga sniper rifles dito. Doon sa sequencing nung tinanong ang prosecution paano sequencing nila ng kanilang presentation, ang kanilang opening dito na sinabi nila ay yung Article 4, that is yung grave threats. Yung grave threats is supposed to be their strongest case. Would you believe that? The grave threats ay wala ka namang kailangang mga ebidensya pa dyan because this will boil down to a legal argument. Bandang huli, legal argumento dito. Because ang question dyan is, if the threat is conditional, will that be considered a threat? Kasi ang threat ni VP Sara is pag pinatay ako, papatayin sila. So that is the legal argument there. So I think that is the weakest case that they have. And to present with the weakest, thinking na ito ang pinakamalakas mo, proves na mahina talaga itong kaso ng mga prosecution. Now, let's go to the optics. Kung paano ito ipaperceive ng publiko, itong nangyari kanina sa Senado. Well, doon pa lamang sa larawan na makikita nyo, dalawa yung presiding officer doon sa harap. Ando si Gatchalian, tapos nandito si Chis Escudero. At si Gatchalian, ang itsura niya, alam mo yung kaklase mo sa high school or sa elementary, yung pag-ayaw matawag ng teacher, nagbibisi-bisihan. Kunyari, sulat ng sulat doon sa sulok para hindi siya matawag ng teacher. Ganun ang itsura ni Gatchalian kanina. Nagmukha siyang katawa-tawa, mukhang kahiya-hiya siya doon. Nag-Senate President ka, pero you're basically admitting you are incompetent at hindi mo kaya mag-preside. Wala kang alam. Hindi ka iskombro. Kaya wala kang alam na mag-preside dito sa proceeding. Sana, nag-aaral ka man lang. You had enough time to study. Pero hindi mo pinagtiyagaan. And you had to elect somebody else to preside it for you because you are openly admitting, hindi ko kaya to. This is beyond my knowledge. There is a reason why the Senate President is under the Constitution, siya ang pinagpe-preside sa impeachment proceedings because it is presumed na kaya ka ini-elect na Senate President is because your colleagues believes in your competence, your knowledge, your expertise. Pero ngayon, wala na. Parang ganun lang, di ba? Mali-maleta lang ang usapan yata pag sa eleksyon ng ating mga public officials. Now, pagdating naman dito sa House ng yung House evidence of the BIR box na isinuli na ito sa BIR, napakalaking dagok nito in so far as the public is concerned. Pinagtatawanan ngayon yung House, di ba? Para sa kanila kasi noon, ito yung malaking ebidensya nila, pasabog nila ito. And now it is being returned. So, in the eyes of the public, the prosecution has nothing. And in so far as the opening statement naman, pagdating doon sa publiko, yung opening statement ni Luistro was painfully dismal. Nakakasulasok, nakakahiya yung kanyang presentation ng opening statement. Ginawa niya itong political speech, but this is not a political stage. You're supposed to present your legal argument. Instead, ang ginawa niya, nagtutula siya doon, nagmo-modulate pa ng boses, but her every word contained nothing but political rhetorics. Pagkatapos nun, makikita pa bumubula pa yung bibig mo, may laway ka pa doon sa gilid. Ang sama-sama ng itsura niya, dating yan sa publiko. The defense on the other side was sharp or precise. It was based, yung kanyang argumento ni Attorney Sison is based on legal arguments. So, for us na nanonood, kita natin yung dalawang larawan. Yung isa, puro drama lang. Yung isa, alam kung ano ang kanyang sinasabi. And all of these are very important pagdating sa public speaking. It reminds you of what happened between Nixon and
John F. Kennedy before, si Nixon pinapawisan, si John F. Kennedy relaxed, composed, naka-makeup pa, and he won. Nung Digong in 2016 when he ran, yung debate nila sa Cebu was the turning point in Digong's presidential bid, because dito nakita ng mga tao a presidentiable who is relaxed, who is composed, alam yung sinasabi niya, and direct to the point. Luistro missed all of that. So, ang day one pa lang na ito, nadagdagan pa ito ng public perception ng pag-aresto kay Senator Marcoleta. Pag-iwas ng prosecution talaga na ang lahat ng mga magagaling na abogado, mga argumento para dito na matutukan itong impeachment ay ginawa na nilang lahat. But yet, even without Senator Marcoleta, the prosecution and the BBM 13 failed miserably. Pero patuloy pa rin nating tututukan ito. Huwag po kayong bibitaw. Samahan nyo kami at ang buong sambayan ng Pilipino. Patuloy po tayong magmasid, makilahok, mag-aral, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. We are the resistance. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Yan mga kababayan. So yan po yung matinding pahayag po ni Attorney Mike Operario, no? Patungkol nga dito sa unang araw ng impeachment ni VP Sara Duterte. So matindi po yung mga nangyari, no? Ngayon kayang araw na ito, July 7, 2026 mga kababayan. So alamin ulit natin yung impeachment, no? Mamaya. So mag-comment kayo mga kababayan sa mga bagong pasok dyan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.